Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sino nga ba ang mga taong nagsasala natatanggap ng kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghuhukom? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa suratul Ma'un? Fawailul lil musallin. Kasawian para sa mga taong nagdarasal, kapahamakan para sa mga taong nagdarasal, kaparusahan para sa mga taong nagdarasal. At sino ang mga taong ito na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ang mga taong nagdarasal, nagsasala, na sila ay wala sa taimtim na pagsasala. Kapag sila ay nagsasala, ang kanilang mga isipan ay nasa labas at kung saan-saan napupunta ang kanilang mga isipan. At kapag sila ay nagsasala, sila ay humihikab, inaantok, at hinahayaan na lang nila ito, nalamunin sila ng kanilang antok. Opo, normal po sa atin na kapag tayo ay nagsasagawa ng pagsasala, ay mayroong pumapasok sa ating mga isipan. Mayroong pumapasok sa ating mga isipan. At kapag tayo ay nagsasala, hindi natin maiwasan na humikab sa ating pagsasala, antukin sa ating pagsasala. Ngunit kung mangyari man ito na may pumasok sa ating mga isipan na kung ano-ano, at humikab tayo, inaantok tayo, ay huwag tayong magpadala sa mga ito. Huwag tayong magpadala sa paghikab natin, sa antok natin, at sa mga pumapasok sa isipan natin. At ang gawin natin, ibaling natin ang ating focus, mag-focus tayong muli sa ating pagsasala. At sa pamamagitan nun, makakaiwas tayo sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makakaiwas tayo sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang ginagawa natin ay binabalik natin ang focus natin sa ating pagsasala kung mayroong mang pumasok sa ating mga isipan. Opo, hindi po natin maiiwasan na mayroong pumasok sa ating mga isipan sa ating pagsasala sapagkat ang syaitan ay lagi pong nandyan. Hindi po tayo hahayaan ni syaitan kapag tayo ay gumagawa, lalong-lalo na po kung tayo ay gumagawa ng kabutihan, ay laging nandyan si syaitan. At marapat po na gawin natin kapag tayo ay humihikab, inaantok sa ating pagsasala, o kung mayroong mang pumapasok, bumabagabag sa ating isipan, ay muli nating ibaling ang ating atensyon sa ating pagsasala. Muli nating ibalik ang ating focus sa ating pagsasala upang sa ganun makaiwas tayo sa kaparusahan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito na nagpapadala sa mga pumapasok sa kanilang isipan at hanggang pagtapos na, hanggang sa nagsalam na ang imam, ay hindi na nila namamalayan na nagsalam na pala. Kaya't marapat sa atin na kapag ganito ang nangyari sa atin, ay ibalik natin ang ating focus sa ating pagsasala upang tayo ay makaiwas sa kaparusahan na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino pa ang mga taong nagsasala ng tatanggap ng kaparusahan? Ito ang mga taong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina hum an salatihim sahun. Itong mga tao na sila ay nagsasala na palaging late. Wala silang pagpapahalaga sa mga waktu. Wala silang pagpapahalaga sa kanilang pagdarasal. At sino ang mga taong ito? Ito ang mga taong nakakaranig ng adhan, mga muadhin sa mga masjid. Ngunit wala silang pakialam dito. At sinasabi nila, mamaya na lang ako magsasala. Kasi meron pa naman yan hanggang halimbawa, zuhur, nag-adhan ng zuhur. Ang sinabi ng taong ito, mamaya na lang ako magsala kasi pwede pa naman hanggang asar. Ngunit wala naman siyang mabigat na dahilan sa kanyang hindi pagsasalang ng tama sa oras. Pinapahintulutan po sa Islam, sa ating relihiyon, sa relihiyong Islam, na malate tayo sa pagsasala kung mayroon tayong mabigat na dahilan na tayo ay magiging late sa ating pagsasala. Pinapahintulutan po tayo at wala po tayong kasalanan, wala po tayong makukuhang kaparusahan kung tayo ay na-late sa pagsasala na mayroon tayong mabigat na dahilan o katanggap-tanggap na dahilan. Katulad na lamang ng mga kababayan nating OFW. Katulad na lamang nila na kapag sila ay nasa ibang bansa, alam naman po natin na minsan ang kanilang mga amo ay marahas. Kapag hindi sila sinunod, ay malalagay sa alanganin ng buhay nila. Kaya't kung mayroon sa atin na ganito, kung ganito ang dahilan ng pagiging late natin sa pagsasala, ay pinapahintulutan ito, wallahu a'lam. Kung ang dahilan ng pagiging late mo ng pagsasala ay dahil sa amo mo o kung sino
na magiging dahilan na malalagay sa peligro ang buhay mo katulad ng mga OFW natin na kababayan, ay mas mabuti na unahin mo muna ang obligasyon mo sa amo mo para makaiwas ka sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Kung ikaw ay magsasala at dahilan ito na ikagagalit sa iyo ng mga amo mo at dahilan ito para malagay sa peligro ang buhay mo, ay mas mainam po sundin nyo ang amo nyo. At bago kayo magsala, siguraduhin nyo na tapos nyo na lahat ang gawain nyo. Mas mainam po yun. Kesa magsagawa kayo ng sala, labagin nyo ang amo nyo at kayo ay malalagay sa peligro ang buhay nyo. Mas mainam po na sundin nyo muna ang amo nyo. Pinapahintulutan po kayo na maging late sa pagsasala kung mayroon tayong mabigat na dahilan. Kung mayroong katanggap-tanggap na dahilan, katulad na lamang na nasa trabaho tayo at wala tayong choice, hindi natin kayang isagawa ang pagsasala, ay pinapahintulutan tayo na maging late sa pagsasala. Yun ang mga taong hindi tatanggap ng kaparusahan. Wallahu a'lam. Ngunit ang tatanggap ng kaparusahan ay itong mga taong nagpapabaya sa pagdaan ng waktu. Kapag nag-adhan ng zuhur, wala silang pakialam. Sabi nila, mamaya na lang ako kasi mahaba pa naman yan hanggang asar. Hanggang sa dumating na naman ang asar, hindi na naman nakapagsala. Sabi nila, mamaya na lang, ikada ko na lang pagdating ng bago maghrib. Hanggang sa dumating ang maghrib, ito ang mga taong tatanggap ng kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat wala silang pakialam. Hindi sila nagkikare sa mga waktu na dumadaan. Kung totoo kang sumasamba, kung totoo kang nagsasala, ay iniingatan mo ang mga oras ng sala. Kung kaya mo. Kung hindi mo kaya, kung nasa trabaho ka at nasa amo mo na magiging dahilan, kung hindi mo susundin ang amo mo na magiging dahilan na malalagay sa peligro ang buhay mo, ay mas mainam na tanggapin mo ang kautusan ng amo mo bago ka magsala. Ang kabilang sa dapat nating gawin ay mag-alarm tayo. Mag-alarm tayo sa oras ng Fajr. Sa oras ng Fajr, sapagkat ito po ang kadalasan na namimiss natin ay ang Fajr. Dapat po na mag-set tayo ng alarm para po meron tayong dahilan. Kung hindi tayo nagising, ay katotohanang pinapahintulutan tayo na magsala ng late sa Fajr. Kung katotohanang hindi tayo nagising, kung hindi natin narinig ang adhan sa moske, at kung narinig man natin ang adhan sa moske, ay ikaw ang tatanggap ng kaparusahan. Kung hindi mo isinagawa ang pagsasala, kung narinig mong adhan sa moske at dinelay mo ang pagsasala mo, natulog ka ulit. Kung narinig mo ang adhan at natulog ka ulit, iyon ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tatanggap ng matinding kaparusahan. Sapagkat hinahayaan lamang nilang lumipas ang isang waktu, isang pagsasala. As-salatu fi awqatiha. Yan ang pinakamaganda na pagsasala. Ang pagsasala sa tamang oras nito kung kaya natin. At uulitin ko po, pinapahintulutan ang bawat isa sa atin na malate sa pagsasala kung mayroong mabigat na dahilan at katanggap-tanggap na dahilan. At ang pangatlo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tatanggap ng kaparusahan ay ang mga taong nagsasala na ang kanilang pagsasala ay pagpapakitang tao lamang. Alladhina hum yura'un. Alladhina hum yura'un. Sila ay nagsasala lamang, gumagawa lamang ng mabubuti para sila ay puriin ng mga taong nakakapaligid sa kanila. Sila ay nagsasala lamang para ipakita sa kanilang crush. Para ipakita sa kanilang crush. O para ipakita sa kung sinong tao dyan. Para puriin kanila. Yun ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga taong tatanggap ng kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't marapat sa atin para tayo ay makaiwas sa kaparusahan na ito, ay iwasan natin na tayo ay magsala na mayroong pagpapakitang tao. Magsala tayo ng taimtim. Magsala tayo ng taimtim. Huwag nating gawin na nagsasala lamang tayo para puriin tayo ng mga taong nakapaligid sa atin at kung sino mang tao. At ang pang-apat, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Itong mga tao na ito natatanggap ng kaparusahan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga tao na ito na nagdadasal, nagsasala, ngunit sila ay madadamot. Sila ay nagkakait ng kaunting tulong sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan na hindi naman naapektuhan ng kanilang kayamanan sa kanilang pagtulong. Itong mga taong ito na nagsasala, na nagkakait ng kaunting tulong sa mga taong nangangailangan,
kahit na mayroon naman silang sapat na kakayanan na magbigay ng tulong, ay hindi sila nagbibigay ng tulong. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, natatanggap ng kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung tunay kang nagsasala, ay wala sa puso mo ang pagiging madamot. Kung tunay kang nagsasala, ay wala sa puso mo ang pagiging madamot. At ang pinakahuli na mai-advise ko sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para makatulong sa ating pagiging mataimtim sa ating pagsasala, ay isipin natin na si Malakul Maut ay nandito sa likod natin, na nakahandang bunutin ang kaluluwa natin sapagkat ito na ang huling pagdadasal natin. Kung ganito ang mindset natin, kada tayo ay magsasala, ay katotohanan na magiging mataimtim tayo. Makakatulong ito sa atin para maging mataimtim tayo sa pagsasala. At ganun din, naisipin natin na kapag tayo ay magsisimula na magsala, ay isipin natin na nandyan sa harapan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At nandito sa kanan natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nandito sa kaliwa natin ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan, kung makakapasa ang pagsasala natin, ay mapupunta ito sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung hindi naman makakapasa ang pagsasala natin, ay mapupunta ito sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ganito ang mindset natin sa ating pagsasala, ay makakatulong ito upang maging mataimtim tayo sa pagsasala natin. Mayroong mga tao na, ustads, kung ganyan rin pala na makakatanggap ng kaparusahan ng mga taong nagsasala, mas mabuti na lang na hindi na ako magsala. Mas mabuti na lang na hindi na ako magsala kasi tatanggap din ako ng kaparusahan. Huwag po ganun ang isipin natin. Sapagkat ang taong nagsasala ay mas mainam sa taong hindi nagsasala. Kung ibibase natin sa laki ng kasalanan, ay mas mainam ang taong gumagawa ng mga kamalian, mga kasalanan, ngunit siya ay nagsasala, kesa sa taong gumagawa ng kabutihan, ngunit hindi siya nagsasala. Ngunit hindi po ito encouragement na gumawa tayo ng kasalanan. Hindi po ito encouragement. Ngunit kung ibabase natin, kung pagbabasihan kung sinong mas mainam sa dalawang tao na nagsasala at hindi, ay mas mainam ang taong nagsasala. Sapagkat ang tanging hindi lamang inobliga sa pagsasala ay ang Allah, ang Diyos. Kung ikaw ay hindi nagsasala, ay kiniklaim mo sa sarili mo na ikaw din ay Diyos. Wal'iyadhu billah. Ito ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay hindi nagsasala, ay katumbas nun na nagkiklaim ka na ikaw din ay Diyos, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang hindi nagsasala. At ulitin ko po, panghuli, para makaiwas tayo sa kaparusahan na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay iwasan natin na magpumunta lang tayo sa masjid, magsala lamang tayo na nagpapakitang tao. Iwasan natin na pumupunta lamang tayo sa masjid para makita ng kung sinong tao, para hindi tayo makatanggap ng kaparusahan. At iwasan natin na kapag tayo ay inaantok sa pagsasala, ay magpadala tayo sa antok. At kung ano-anong pumapasok sa isipan natin, magpadala tayo doon. Ibalik natin ang ating focus sa pagsasala upang tayo ay hindi makatanggap ng kaparusahan. At kapag tayo naman ay na-late, walang problema ito. Kung tayo ay late sa pagsasala at meron tayong mabigat na dahilan, katanggap-tanggap na dahilan, ay walang problema ito. Hindi tayo makakatanggap ng kasalanan, kaparusahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At lagi nating iisipin na kapag tayo ay nagsasala, ay nandito si Malakul Maut sa likod natin na handang bunutin ang kaluluwa natin. At lagi nating isipin na kapag tayo ay nagsala, ay ito na ang huling pagsasala natin para maging mataimtim tayo sa pagsasala. At lagi din nating iisipin na kapag tayo ay magsasala, ay nasa harapan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at nasa kanan natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nasa kaliwa natin ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung makakapasa ang ating pagsasala, ay mapupunta ito sa paraiso. At kung hindi naman makakapasa, ay mapupunta ito sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilal liqa. Shukran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.